posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Old Age Concerns. John 21:18. I tell you for certain that when you were a young man, you dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will hold out your hands. Then others will wrap your belt around you and lead you to where you don't want to go. Old age concerns. Ano ba ang mga dapat pinag-iisipan para sa pagtanda? Ano ba ang iniisip ng mga tumatanda? Panginoon, salamat po dahil kami binibigyan niyo ng panahon na mabuhay at marami sa amin ay bibigyan ng mahabang buhay. Kayo, Panginoon, ang siyang magpala sa mga sandali, mga araw, buwan, taon na ipinahihiram niyo sa amin. At nawa maging marunong kami, matalino, maalam, para ang bawat sandali ay sumulit. Kayo ang magpala at ngayon kayo ang mangusap sa aming lahat. Tinig niyo ang nais aming marinig, so be our preacher, our speaker, our teacher. Use your servant only as your instrument, but we gather today, Lord, to hear your voice. Speak to your people. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus. Age-old concerns or senior concerns. Ecclesiastes 12:1-7. Alalahanin mo ay iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. At hindi galactic event yan, kundi vision impairment or cataracts. Pagka dumidilim na ang lahat, sa'yo. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya, ang Panginoon, bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ang tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad ng mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan, marami ang tatangi sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Isang napakatalinong paalala sapagkat lahat ay tatanda kung pagkaloob ng panahong tumanda. Age-old concerns are very real and it includes illness at old age. Kaya merong thriving healthcare industry, health insurance industry, because people would like to prepare for the time when their bodies would become weak and could even get ill. So sa paghahanda niyan, kasi sabi ng Ecclesiastes, alalahanin ng Diyos. Ano ba yun? Pag-alala lang? O sa bawat ginagawa natin, bilang paghahanda sa pagtanda o pag-aalaga ng mga matanda na, ay dapat mamuhay
na isinasaalang-alang ang lahat ng katuruan ng Diyos to minimize all the possible difficulties at old age. So live a healthful lifestyle as early as possible. Hindi kung kailan may diabetes na, tsaka pa lang iiwas sa asukal. Kailangan wala pa, dahan-dahan na sa mga bagay na ganyan. At kung lagi kang borderline, yung bang ang blood mo ay 380 pero borderline, marami kasi mga in denial. Huwag nang hintayin yung panahon na yon, maaga pa lang. Hindi kung kailan mahina na ang puso, doon pa magka-cardio exercises, bata pa lang, o wala pang sakit. Kasi prevention, of course, is a lot better than cure. Ingatan ang kinakain. Kasi ang kinakain mo ay nagpapalakas sa iyong katawan o lumalason sa iyo. Mga bata, hindi pa yung ramdam kasi nag-iipon pa lang yung lason sa loob ng katawan mo. At yun ay biglang dadami at biglang lalabas pag matanda ka na. So, huwag na mag-ipon. Itama na agad. Proverbs 25:16, eating too much honey can make you sick. And honey is an energy food. Honey is very nutritious. Pero eating anything that is even good could be bad. So, kailangan magbalansin na agad ang tao. Yung mag-ingat sa mga ginagamit na shampoo na marami pala ay nakakasira rin sa iyong buhok. Inaantay lang na dumami ang naikabit sa ulo mo bago magsimulang magkaroon ng negative effect. Yung mga kinakain natin ng may mga artificial coloring, may mga preservatives. Imagine nyo, kumakain kayo ng karneng embalsamado. Kaya nga hindi nabubulok yan kasi embalsamado. So isipin mo lang kumakain ka ng bangkay na may kulay. Isipin natin lahat ng kinakain natin kasi maraming natutunan na maling pagkain ng generation na ito sa pagmamadali, sa pagsha-shortcut, at sa hilig sa masarap na madalas ay hindi naman mabuti. Illness without money is another age-old concern. Kung bakit naman kasi kung kailan tumatanda ka na, nababawasan ang yung income kung wala kang passive income at wala kang mga investment. Tapos nung kapadadami ng gastusin, nangangailangan ka ng mga gamot, mga tamang pagkain, at caregivers. So make and save money while young. Mga kabataan na laging inuubos ang pera sagad na sagad para sa gadgets, para sa gimmick, tatanda kayo. Kailangan may paghahanda para dyan. Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity, she can laugh at the days to come. Ito ay isang description sa isang napakahusay na babae na marunong magnegosyo, marunong din mag-ipon, marunong magtipid, pero marunong din mag-enjoy sa buhay at marunong mag-charity. Balance ang buhay niya. And why can you laugh at the days to come? Dadating ang medical bill, kailangan mo ng operasyon, kailangan mo ng medical treatment, kailangan mo ng therapy. How can you laugh at the days to come? Only when you have savings. Only when you have enough. Kung hindi, you will weep for the days to come. Kaya mahalaga yung pinaghahandaan ng ganyang mga bagay. Hindi yung ubus-ubus biyaya, bukas nakatunganga. Kailangan merong savings. Never spend more than you earn. And a certain percentage of your income must go to savings. Preparation for hard days. So keep making money at old age, if you could. Invest as early as possible. Yung mga matatalino, nagkakaroon sila ng pera, gumagawa sila ng investment, nakikita for a long, long time. Kahit makapagpatayo ko ng 1, 2, 3 pintong apartment, nagagamit ka ng matibay na material, habang bata ka pa, kinikita mo pa, tibayan mo na. Kasi habang tumatanda ka at kumukonti na income mo, at capacity to earn, dumadami ang gastos, maluluma na yung bahay, maluluma na yung mga gamit, kaya agapan na. Meron ka na ngayong paupahan. Hindi yung mag-a-abroad, kikita ng malaki-laki, pero grand mga debut parties ng mga anak, grand birthday parties, kutakot-takot na gastahan, walang katapos ang bakasyon. Lahat yan ginagawa pag marami ka ng ipon. Hindi yung wala pa. Pagkatapos, mapapauwi bigla, mapuputol ang contract abroad, mawawala ng negosyo. Wala. Dahan-dahan ang isasangla ang lahat. Fire sale, lugi. Yung mga sinasabing doon, yung investment ng diamond, pag wala ka ng pera at binibenta mo sa kumari mo yan, babarating ka. Kaya there's nothing like cold cash.
There is nothing like being liquid. At some point, dapat meron kang ganong klaseng paghahanda. So this woman, marunong magnegosyo, marunong maghanap buhay, marunong mag-impok, at marunong din mag-enjoy sa buhay, sabay-sabay. She can laugh at the days to come. So invest and get covered by insurance. Yung matinong insurance, huwag yung 1, 2, 3. Yung ito yung office niya, pagbalik mo bukas, wala na, tumakbo na. Yan ang 1, 2, 3. 1, 2, 3, run. Na 1, 2, 3 ka. No? Yung mga fly by night. Pero yung matitino na may reputasyon, pastor, kulang na nga po pera namin mag-i-insurance pa. Lalo kang dapat ng insurance kasi wala ka palang pera pag nagkasakit ka, anong gagawin mo? Kaya mga kabataan o mga middle-aged na mga anak ng matatanda na, help the senior earn. When you can. Help the senior save, especially by not asking for money. Dapat naman, pag nasa edad ka na, hindi ka na umaasa sa magulang at humihingi. Magpakatino. Kasi pag winawaldas mo ang iyong buhay habang bata ka, ang tanda mo na, kargo ka pa na magulang mo. Dapat nagkakaroon ng reversal of roles. Inalagaan ka ng magulang mo nung bata ka, pag tumatanda siya, ikaw na mag-aalaga. Hindi ang tanda-tanda na niya, siya pa rin nag-aalaga sa iyo. Dahil marami kang bisyo, marami kang ginawang kabalbalan sa buhay na hanggang ngayon sinisingil ka pa, damay ang magulang. Help the senior save, especially by giving them money. Dapat nababaligtad dyan, hindi forever ikaw ang tatanggap. That's how civilization, that's how humanity survived from creation up to now. Parents take care of their children, then the children later on take care of their parents. It's a social contract. It's a godly ordination that should happen from generation to generation. Hindi mo sasabihin, iba na ang generation ngayon. May mga bagay na naiiba, pero may mga bagay na hindi naiiba. Kahit ano pa mangyari, ang mga parents ngayon, inaalagaan ng mga anak nila. Hindi naiiba yun. Maliban na lang yung mga iba na sobrang wala sa norm ang kanilang behavior. So dapat din, yung mga anak, aalagaan ng mga magulang nila pagtanda, hindi dapat naiiba yun. Kahit nagkakaroon ka ng sarili mong pamilya, sarili mong mga gastos, kasama ang mga magulang at mga tumatandang magulang sa budget. Hindi yung pag meron lang natira kasi wala namang natitira. Pag hindi mo inilagay sa priority. Mark 7:11-13, sabi ni Jesus sa mga religious leaders na nagtuturo sa mga tao na pag i-donate nyo sa simbahan ng pera nyo, pwede nyo na kayo hindi magbigay sa magulang. Sabi ni Jesus, ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, naihandog ko na sa Diyos ang mga itutulong ko sa inyo, ang taong yan ay hindi na ninyo pinatutulong sa kanilang mga magulang. Pinapagalitan ni Jesus yung mga religious leaders. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito. So si Jesus mismo nagsasabi, marami itinuturo ang religious leaders, hindi maka-Diyos. Dapat sinasala mo lahat ng naririnig mo sa relihiyon. Hindi mula, dahil nang galing sa relihiyon, tama na. Sabi ni Jesus, mukha kayong pera, tinuturuan nyo yung mga tao na i-donate lahat sa simbahan, tapos ang magulang napapabayaan na. O itinuturo nyo i-donate lahat sa simbahan, tapos ang anak napapabayaan na. Laging inuuna ninyo yung simbahan na kayaman-yaman. Kailangan huwag nyo pinapabayaan ng mga matatanda. That is pure religion. Another old age concern is illness without care and caregivers. Pag nararamdaman mo na kailangan mo ng tulong tumayo, umupo, humiga, lumakad, you become very concerned every day kung may aakay sa iyo bukas o wala. Psalm 38:11, because of my sickness, no friends or neighbors will come near me. And you realize that only at old age. Ang dami-dami mong sinayang na oras, panahon, pagmamahal, atensyon sa mga taong pagtanda mo naman pala, hindi ka papansinin. Kaya lang, the sad fact of life is, nakikita mo lang yon pag matanda ka na, hindi habang bata. Kaya dapat magpakatalino ka, pinipili mo kung sino ang talagang binibigyan mo ng iyong panahon, ng time, talent, and treasure. Hindi mo sinasayang sa mga barkadang pag nagkasakit ka naman, di kayo pagagamot. Niyayaya ka sa lahat ng mga dangerous activity, pag na-aksidente ka, hindi ka naman ipapagamot. Magulang at magulang mo pa rin ang magpapagamot sa iyo. Yung magulang na ayaw mong sundin sa pagtuturong, mag-ingat ka.
So assure seniors of your devotion and readiness to care for them. Be willing, ready, and able to give care. Which means, middle-aged people who have aging parents, be as healthy as possible. Ang dapat policy ng mga young people or middle-aged people, kailangan ako maging malusog para maalagaan ko magulang ko. Hindi maglalasing ako para maaksidente ako habang ako'y nakamotor at mabaldado ako para yung matandang magulang ko siya pa mag-aalaga sa akin habang panahon. Hindi yung mag-aasawa na lang ako kahit kanino, tapos yung napangasawa ko kaysa masama ng ugali, tapos sinusungitan, pinagdadamutan ng sarili kong ina. Dapat nagpapakatalino kayo mga young people, hindi lang kayo in love ng in love ng in love. Ang mahalin nyo, yung magmamahal din sa magulang nyo. Hindi yung mahal mo lang kasi maganda yung highlight ng buhok. Pag hindi mamahalin ng magulang nyo, kita nyo pa lang yan, kahit girlfriend mo pa lang o boyfriend. Walang respeto, walang galang. Hindi ka iuwi ng maaga para yung magulang mo hindi mag-alala. Siya pang nagyayayasa yung, umuwi na lang tayo mamayang alauna ng umaga. Alauna, kumisan alana, umaga na, wala pa rin. Pagka ganun yung mga boyfriend, girlfriend nyo, wala silang respeto sa inyong magulang na nag-aalala. Maaga pa lang nakikilala nyo na kung ano magiging buhay nyo kung kasama nyo sila forever, magpakatalino. So be as healthy as possible. Be as free as possible. Kaya mas mabuti yung nakakaroon ka ng second, third income, meron kang negosyo na kahit hindi 8 hours na hinaharap mo, kumikita ka. Kasi kung slave ka ng clock na magtrabaho, araw-araw, mawawalan ka rin ng oras na tumingin sa magulang mo. At mga magulang, young parents, show your children, and if you have, show your grandchildren how to care for the aged in your family. Kailangan ng minomodel nyo, mga young parents, ipakita nyo sa mga anak nyo kung paano kayo mag-alaga ng inyong mga magulang at nang malaman nila kung paano nila kayo dapat alagaan pag kayo na yung tumanda. Tinuturuan nyo ang mga bata na yan na sumama sa inyo, dumalaw sa may sakit na kamag-anak, lalo mga magulang nyo, mag-alaga. Kung meron kayong magulang na may sakit, 3, 4 kayong magkakapatid, hindi isa lang yung nabalagoong na kababantay ng matanda. Tapos yung iba, dadalaw-dalaw lang na ilang oras, alis na. Kailangan you take turns taking care of your parents personally, and you bring your children to help because you are showing them how they take care of you in the future. This is the tradition not only of families, but of humanity, the human race. And even the animals. And in the animal kingdom, that is happening. Inaalagaan nila ang isa't isa. Ruth 1:16-17, si Ruth ay manugang ni Naomi, namatay ang anak ni Naomi na asawa ni Ruth, pero hindi humiwalay si Ruth sa matanda ng biyanan. Sumagot si Ruth, dahil pinauuwi na siya ni Naomi sa kanyang sariling bayan, huwag po ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. At kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Can you imagine that kind of manugang? Marunong pumili yung lalaking nagpakasal sa babaeng ito. Kaya minamahal din ng babae, pati yung ina. At definitely, mabuting biyanan si Naomi, kaya ganun yung manugang. At definitely, mabuting tao rin talaga yung manugang para magkalakip-lakip ang lahat, para ganito ang mangyari. Yung mga ibang biyanan, hindi sila marunong. Ang lupit-lupit sa manugang, ang sungit-sungit. Pinagdadamutan. Kung yung anak nyo, huwag naman mangyari, ang maunang kuhanin ng Diyos. Naipamanan nyo na sa kanila ang lahat. Di sa manugang nyo na pupunta. Tapos, sabi ng manugang, babangon ako, dudurugin kita. Kasi ang sungit mong biyanan. Yung mga iba, nakakaya nila magsungit kasi malakas pa sila, kasi may pera pa sila. Pero tatanda kayo. Lahat ng itinatanim nyo, aanihin. Magpakatalino sa pamumuhay. Of course, another old age concern is lack of money, which is the song we have been singing all along.
Because sabi sa Bible, the money is the answer for all things. Well, nearly all. 2 Kings 4:1. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, ang dalawa kong anak na lalaki gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Kasi nabalo ang babaeng ito, namatay ang asawa, naulila ang mga anak. Ngayon, ang mga anak gustong kunin ng pinagkakautangan para gawing alipin. So mga magulang, as much as you can, huwag kayong magpamana ng utang sa mga bata. Yung iba, sugal ng sugal, bisyo ng bisyo. Hindi balik ko nagkakautang dahil nagkasakit, dahil may pangangailangan. Pero maraming pagkakautang ang di naman dapat. Tapos pinapasa ng mga anak yung ganong klaseng mga utang. Mga magulang na walang alam kundi magsangla ng mga ipinupundar ng anak. Pag uwi ng anak galing abroad, nakasangla ang ref, nakasangla ang ganito, nakasangla ang ganon. Sabi niya sa tatay niya, nasaan po ang nanay? Nakasangla rin, anak. So, dapat tinitinuan talaga ang buhay kasi hindi ka pwedeng gumawa ng mga kabalbalan na hindi madadamay ang mga taong malapit sa iyo. So, help old people by assuring them of your support and by empowering yourself to be able to support them. Pagka middle age ka na, ang goal mo na, dapat akong maging productive, dapat akong kumita, kasi susuportahan ko magulang ko. At kung may asawa ka na at anak, kasama pa sila ngayon sa susuportahan. Kaya hindi pwedeng hindi ka matino, hindi pwedeng hindi ka mahusay, kasi hindi pwedeng hindi ka mabunga. Make money. A lot of it. As much as you can. Don't only work hard, work smart. Tingnan mo kung yung ginagawa mo ay namamatay ka na katatrabaho pero kulang at kulang pa rin, dapat magpalit ka ng style. Magpalit ka ng ginagawa kasi hindi mabunga para sa iyong pangangailangan. So help the seniors by saving for them. And in many cases by getting insurances for them, especially health insurance. Malaking tulong. Siguro 99% ng mga tao bago kuhanin ng Panginoon sa old age ay magkakaroon ng sakit. Meron ba tayong pampagamot? 1 Timothy 5:4, subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Byuda man yon o byudo. Madalas sinasabi byuda kasi mas madalas talaga nauna yung lalaki. Bakit nga ba? Ano bang ginagawa nyo sa mga husbands? Inaalagaan niya naman siyempre, di ba? Pero bakit nga madalas mauna? Pati sa Biblia, maraming byuda kaysa byudo. So, ang nangyayari, sabi ng Diyos, kailangan ng mga anak at apo, lalo't byuda na, alagaan nyo ng todo-todo, hindi iniisip nyo dilihensya. Wow, pension day ng lola, eto na kayo ngayon, attack! Dumating di ba ang pension ng nanay? Attack! Pero pag merong sakit ng nanay, tulak-tulakan kung sinong pupunta, sinong magdadalaw. That is very ungodly. And what you plant, you will harvest. Another age-old concern, of course, aloneness and loneliness. Siyempre, pag wala kang pera, may sakit ka pa, alone ka pa, magiging lonely ka. Psalm 71:9, don't throw me aside when I am old. Don't desert me when my strength is gone. Yan, verbalized, vocalized na concern ng mga tao. 1 Kings 1:1-4, kahit si Haring David nagkaroon ng ganitong issue sa hari na yon. Matandang-matanda na noon si Haring David, kahit kumuta ng makapal ay giniginaw pa rin. Kaya't sinabi ng kanyang mga lingkod, kung ipahihintulot po ninyo kamahalan, ihahanap namin kayo na isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo. Matutulog sa tabi nyo upang mabigyan kayo ng init. At naghanap nga sila sa buong Israel ng isang magandang dalaga at natagpuan nila si Abisag. Siya'y kanilang dinala sa hari. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito. Teka, mga kalalakihan, bago kayo mag-isip ng ganito, hari ba kayo? Si Haring David ito. Okay? So, tama nang alagaan kayo na yung mga anak at ng mga matatandaan yung tiyahin, pwede rin yun. Huwag na kayo mag-ambisyon ng mga dalagita. Dahil baka magkaroon kayo ng mga ibang komplikasyon sa buhay.
Help by assuring them of and providing your presence and companionship. Yan ang unang kailangan na matatanda, companionship. Nandun lang kayo, di bali na 1,000 beses na niyang ikinuwento. Yung kung ano man ang ikinukwento niya, lagi nyo na lang enjoyin. Kailangan o ikuha siya ng equivalent ni Abisag. Kaya mga anak, dapat ambisyon nyo, kumita ng marami para pag may sakit ang magulang nyo, hindi nyo man maalagaan directly, maikuha mo nyo man lang ng professional caregiver. Marami rin ako nakita mga pamilya na yung matanda nila ay may sakit. Hindi kayo maniniwala, 16 ang nurses. Merong mga ganyan akong alagang, mga ganyan matatanda. Kasi ang mga anak, kanya-kanya ng padala ng caregiver. Nagpapaligsahan sila sa paramihan. So at any given shift, 4 ang nurse. Professional RN, 4. Kaya wala nang maalagaan yung nurse, pati kapitbahay inaalagaan na. At yung mga matatandang ito, pag nagba-Bible study ako sa kanila, ipapa-attend lahat ng nurses sila. Ang dami-dami. Kaya ako nakikita at nabibilang. Gano'n naman kasi masyadong marami silang pera. Ngayon, yung ikaw nag-alaga, kung wala kang makuha, maganda na yun. In fact, iba naman yung alaga ng sariling anak. Diba? Pero, ang point is this, tiyakin ninyo na may titingin. I-prioritize nyo yun. Ruth 4:13-15, itong si Ruth na ayaw humiwalay kay Naomi, umuwi si Naomi sa kanyang sariling bayan at nakilala ni Boaz, isang matandang mayaman. Kulang pa ng 2 M. Isang matandang mayaman, itong si Ruth, pinakasalan. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, yung biyanan, purihin si Yahweh. Bigyan kayo sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Mga apo, nakita niyo ang role ng apo, kakalinga sa lolo, lola. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. So ang kanilang dalangin, napakatalino. Nawa itong apo mo maging tanyag, maging mabunga, maging mahusay. Famous, not infamous, not notorious. Kasi alam nila na pag ang bata ay matino, ikaliligaya ng lola at lolo. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at makapag-alaga sa iyong pagtanda. Hindi konsumisyon ang dapat binibigyan ng apo sa lolo at lola, kundi kaaliwan, ligaya. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Sabi ng matatanda, ang galing ng manugang mo, daig pa ang 7 anak na lalaki. Kasi sobra kang minahal. So take note mga manugang, ang pagmamahal niyo sa inyong biyanan, hindi nililimot ng Diyos. Ginagantimpalaan niya yan. Lumagay sa lugar, gawin ang tama. Ang mga batas na ito ng buhay ay proven from generation to generation to generation, it will always be true. That's why it is enshrined in the commands of God and in the teachings of godly and Jesus-centered religiosity. Of course, another old age concern is vulnerability and helplessness of some loved ones. Ang inaalala ng matatanda hindi lang sarili. Inaalala niya ang mga anak, ang manugang, mga apo na wala sa lugar ang buhay, na magulo ang buhay, na nakalugmok sa kahirapan, at naliligaw ng landas. So, magpakatino para hindi ka na isa sa mga iisipin at alalahanin ng matanda. Dapat graduate na siya sa pag-aalala. Pero kung hindi mo ayusin ang buhay mo, hanggang malagot na siya ng hininga, ikaw patong inaalala. Genesis 37:3, Jacob loved Joseph more than he did any of his older sons. Why? Because Joseph was born after Jacob was very old. So kaya parang favorite nitong si Jacob, si Joseph, ang tanda na niya kasi nung isinilang si Joseph. Marami na siyang pwedeng hindi ibigay, hindi kayang ibigay bilang magulang kasi matanda na siya. At gano'n ang mga matatanda, iniisip niya yung weak members of the family, iniisip niya yung mga dehado, yung mga talunan, yung mga magulo. Kaya para hindi na nila tayo alalahanin, ayusin natin ating mga buhay. Help by strengthening yourself para hindi ka na problemahin. Proverbs 13:1,
Children with good sense accept correction from their parents, but stubborn children ignore it completely. In Proverbs 28:7, you disgrace your parents if you make friends with worthless nobodies. Pag nakipagmabutihan ka, nakisangkot, nakiisa sa mga taong magugulo, ginugulo mo ang sarili mong magulang kasi walang pwedeng mangyari sa iyo na hindi sila masasangkot. Proverbs 29:3, if you love wisdom, your parents will be glad. But chasing after bad women will cost you everything. So tinatalinuhan ang pagpili ng magiging partner sa buhay. Kasi sa pinipili mo magiging asawa, pwede niyang ilayo ka sa iyong sariling magulang. Iba-ibang gimmick, iba-ibang style. Ang ending basta, pag birthday ng nanay mo, absent ka. Pero pag birthday ng nanay niya, nandun ka. Pag family reunion nyo, wala kayo. Pero pag family reunion nila, nandun kayo, makahalata ka that you're being manipulated. Inilalayo ka sa iyong sariling magulang. May mga asawa na pag yung nanay mo ang pupuntahan, masakit ang ulo, masakit ang puson, masakit ang tuhod, lahat ng sakit may imbento. Pero pag birthday ng nanay niya, malusog na malusog siya at present kayong lahat. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit close kayo sa mga pinsan nyo sa mother side? Usually, more than sa father side. Kasi yung mga nanay nyo, lagi kayong dinadala sa pamilya niya. Yung mga tatay naman, kuminsan hindi nila napapansin yun o busy sila na hindi pala nila dadala mga anak nila sa sarili nilang angkan. Kaya dapat tinitingnan ninyo yan. Kaya pagka ang lalaki nag-asawa, maraming mga magulang nalulungkot kasi parang mahahatak ng manugang kung saan yun. At nangyayari yun pag hindi kayo nagbantay. Kaya mga asawa, huwag kayong magganon. Ilapit nyo yung asawa nyo sa magulang niya, huwag nyo ilayo. Di naman kayo magkakaroon ng asawa kundi dahil sa magulang niya. At maging fair. Fair dapat kayo. Hindi yung kiling na kiling sa sariling pamilya, tapos nanineglect yung kabila. Importante, Proverbs 28:24, if you cheat your parents and don't think it's wrong, you are a common thief. Pag ninanakawan mo ang iyong magulang, hindi lang pagkuha sa kanyang mga bagay-bagay, kundi pagpapabaya sa kanya, pag nanakaw din yun ng kanyang right bilang isang magulang, sabi niya, para ka lang magnanakaw. Hindi ka na iba sa magnanakaw. Help by assuring them of your willingness and ability to help those that they are concerned for. May concerns ang mga magulang nating matatanda na, sabi niyo, Nay, pahinga na kayo, huwag niyo na isipin ng pasaway kong kapatid, ako na ang bahala. Akuin niyo yung mga iniisip nila para mapahinga naman sila. Kasi hindi nyo nun maiaalis sa kanila mag-alala. Kahit na naiinis kayo sa kapatid nyo o kung kanino man, inaalala pa rin ng matanda yun eh. Kasi that's nature. So tuwangan nyo siya ng kanyang mga pinapasan, akuin nyo na ang pinapasan nila. Kaya nga dapat pinapalakas natin sarili. Para madala natin yung sarili nating pasan at maako natin yung pasan ng magulang natin para mapahinga na sila. 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang taong di mananampalataya. Kasama ng true spirituality ang pag-aalaga sa ating pamilya. Another age-old concern, is of course death and afterlife. At ang pangako ng Diyos kay Abraham, Genesis 15:15, Abram, you will live to an old age and die in peace. Beautiful, no? Yung umabot ka sa gulang na hinog, tapos pipitasin ka ng Panginoon in a peaceful way. Yan ay pwede nating i-maximize ang possibility sa pamamagitan ng pamumuhay sa makadiyos na paraan. And help by preparing the aged, the old, the seniors, spiritually and emotionally, to face death. And usually, the best way to make them accept death peacefully is by assuring them na ang iiwan nila ay maayos at hindi magulo. Ecclesiastes 11:8-10, even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day because darkness will come and will last a long time. So, hindi lang daw pag matanda ka na mag-enjoy, every day of your life, agawin mo ang moments of enjoyment. Kasi hindi na yun darating uli pag lumampas na. Kailangan, huwag mong sayangin. Be cheerful and enjoy life while you are young.
Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do or you did not do. Hindi ibig sabihin na pag may ginawa ka, laging bababa ang Diyos sa langit at paparusahan ka. No, everything's on automatic. All the rules had been given in creation. Live by the rules that are there, already institutionalized. Gawin ang tama, gawin ang mabuti. Yun ang ibig sabihin ng God will judge you. Because if you did something wrong, God does not have to make a specific manual decision to punish you. It's on automatic. When you are not doing it right, automatically, something wrong will happen. Kaya dapat itama. Rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. So don't overthink, don't overworry. Enjoy life as much as you can and then meet your Maker when your time is up. Live to the fullest all the time, every time possible. And let others, especially the elders, make the most of whatever time is left. Let them live to the fullest. Huwag gawing tagapag-alaga ng apo ang mga lola at lolo kung hindi sila kusang nagbo-volunteer. Inalagaan na nila kayo, sapat na yon. Kayo mag-alaga ng inyong mga anak. At kung pag-aalagaan nyo ang lolo at lola, lagyan nyo ng maraming budget, bigyan nyo ng panggastos, hindi yung pakialaga nyo na rin, kayo na rin bumili ng gatas, bahala na po kayo. Natuyo na ang gatas ko sa'yo, hanggang ngayon gagatasan mo pa ako. Mabuti pa ang kambing, nakakapahinga. Kaya maawa tayo sa mga magulang, at kung sila yung malapit ang tawagin ng Panginoon sa schedule, buong puso nating tanggapin, ipasalamat ang buhay, and then let them enjoy every moment that is still left. Father, thank you for parents. Thank you for grandparents. Salamat. At yung mga hindi magkaroon ng mga ganito sa kanilang buhay, Lord, salamat sa mga substitute na ipinadala nyo that are sometimes even better than the original ones. Pero Panginoon, ang aming dalangin, patuloy nyo kaming gawing sensitive to the needs of those who are old, of those who have needs. Matuto kaming mamuhay sa matinong paraan, kumita ng higit sa kailangan namin para magkaroon kami ng sapat na pangtulong, lalo sa aming mga sari-sariling matatanda sa pamilya. Father, teach us. Lahat kami sa anumang edad, teach us kung ano ang personal naming dapat baunin na turo mula sa iyong tinig na aming dininig. At salamat, Lord, for using your servant only as an instrument. Teach us to ponder your word and live wisely. Pagbulay-bulayan sumandali ang pinaka-relevant parts of this message to your personal life. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Old Age Concerns. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Enero, gaganapin ito sa January 19, 2025. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Po si Pastor Arnold Hernandez. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Bonifacio Global City. Tuwing linggo, sa oras ng 3 hanggang 6 ng hapon sa 8th floor Menarco Tower, 32nd Street, BGC, Taguig City. At para po sa detalye ng schedules at location, narito po ang ating contact details. 0949-992-6986
0917-919-6574 at visit FB page Day by Day Bonifacio. Halina ipagdiwang ang Panginoong Yesus! Saan nagmula ang ugaling nagbabalot ng pagkain pag merong handaan? Sobra tayong mapagmahal, lalong-lalo sa kamag-anak, lalo sa kapatid, sa nanay. Kaya pag may handaan tayong pinuntahan at nasarapan tayo, gustong-gusto nating matikman din ng mga kamag-anak natin yung nakain natin. Kaya kung minsan magpaparinig, maghihintay-hintay o diretsahang hihingi para makapagbalot. Hindi kasi natin kayang magsaya na hindi natin isinasali ang mga mahal natin sa buhay. Marami ang pinag-uugatan ng ugaling ito at malalim at matagal na. Halimbawa, ang mga Ifugao, kung may mga kanyaw sila, kaugalian na lahat ng umaten may daladalang ulam pag-uwi. At lahat ng ating mga sinaunang mga tribu, mga lipunang Pilipino, merong ganyang kaugalian. Kaya lang, kung minsan naman dapat isipin natin, baka konti lang yung handa, marami pang ibang kakain, tapos gusto mo na makapag-uwi, kaya bibigyan din natin na hangganan yung ating paigiging maibigin sa ating mga kamag-anak sa pamamagitan ng pag-iisip din kung kaya ba noong may bahay na pauwian lahat ng bisita. Wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin. Di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo
sadyang di mapigil ang kabutihan niyo. Kahit tumigil pag-ikot ng mundo, sa aking kahinaan di magbabago. Pag-ibig niyo sa akin laging naririto. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay, at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay, at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Walang hanggang pagpapatawad niyo Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip silim, at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 alleluia.
ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Hallelujah, 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 mapayapa ang lahat.
ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!